Magandang araw sa Panginoon at magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ang ating pag-aralan, makita natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 at babasahin po natin. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong kasasaganayin ang kanilang lupain. Ang ating topic ay pinamagatan natin ng ang panalangin na tumutugon ang Diyos. Tumutugon ang Diyos sa kapakanan ng nakakarami sapagkat mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Isa yan sa mga halimbawa ang mga Israelita kung paano sila manalangin. At tingnan natin dun sa Exodus chapter 2 verse 24. Narinig ng Diyos ang kanilang daing. Nalaala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Sa chapter 3 verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing, kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So dito makita natin na ang lubos na kinalugdan ng Diyos na panalangin na kanyang tinutugon ay yung panalangin na nagkakaisa, na panalangin na sabay-sabay sama-sama, at ang Diyos ay nalulugod sa ganong sitwasyon. So alam naman natin makailan lang dahil sa pandemic ay ang ating pamahalaan ay nagtakda ng isang araw na panalangin sa ating bansa. At alam ko na yan ay kinalugdan po ng ating Panginoon. So isa pa sa panalangin tinalugdan ng Diyos, yung panalangin ni King Ezekias, ng Haring Ezekias sa 2 Chronicle chapter 30 verse 18 to 20. Kahit marami ang hindi nakipaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kumain na rin sila ng korderong pampaskwa. Karamihan sa mga ito ang buhat sa Ephraim, Manases, Isakar at Sibulon. Gayunman, nanalangin ng ganito si Ezekias para sa kanila. O Yahweh, Diyos ng aming ninuno, patawarin mo po ninyo ang lahat ng sasamba sa inyo ng buong puso kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni Ezekias. So isa sa mga nagustuhan ng Diyos na tinutugon niyang panalangin ay yung panalangin ni Ezekias na tumutukoy doon sa pangbansa, pangbayan. At ang Panginoon ay walang duda na tinugon po yung panalangin ni Ezekias noong mga panahong yun. So yung pang-apat po, yung panghuli, yung mungkahi ng Haring Ezekias kung paano siya kinalugdan ng Diyos. Ito makita natin sa 2 Chronicles chapter 30 verse 6. At ating pong basahin. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, upang kalingayin niya muli ang mga nakaligtas sa inyo na di mabihag ng mga hari ng Assyria. At ang nangyari, marami ang nagpakumbaba at nagbalik loob sa Panginoon. So dito ay sa ating tinatalakay, ang 2 Chronicle ng ang aklat ay nung panahon ni Haring Solomon, chapter 7 hanggang chapter 8, ay si King Solomon po ay naghari sa loob ng 40 taon. And then, mga panahon yon ay pinagpala po ang Israel dahil ang Haring Solomon ay napaganda niya kanyang pamamalakad. At pinalitan po siya ng kanyang anak na si Rehoboam. At si Rehoboam ay naghari din ng 40 taon. At pagkatapos ni Rehoboam ay si Asa, naging hari ng Judah. And then si Asa ay naging hari, nakapalit po si
si Jehoshaphat. At magkatapos yan ay pumalit po si Ahaz. So sa panahon ni Ahaz po ay tinanggal niya ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at nagtayo po siya ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan at naghalit po ang Panginoon sa bansang Israel. At dahil dyan ay sinakop po sila ng bansang Assyria at marami pong namatay sa kanila. Okay? So halos nakakaawa po yung kalagayan ng Israel dahil pinurusahan sila ng ating Panginoon at dahil dyan ay mga tao ay nagdadaing sa Panginoon at nananalangin. At nung after po ni Ahaz ay ang pumalit po ay si Haring Ezekias. Si Haring Ezekias po ay sa unang buwan pa lang ng kanyang pamamahala bilang hari ng Israel ay kanyang pinagtanggal po ang Diyos-Diyosan na ginawa sa panahon ni Haring Ahaz. At nangyari ay pinatawag lahat ang mga Levita, mga pare, at inanyaan na dumalo sa isang kapulungan ng pista upang Pasko naayon sa kautusan ng Hudyo ng Israel. At dahil yan, dahil may nakuha pong panig, naging hati po yung bansang Israel sa paniniwala. Most likely in northern part ng Israel, yung Ephraim, Manasseh, Isakar at yung Sibulon. Actually, hindi po talaga sila naniniwala sa Diyos ni Ezekias. Ngunit, nung panahon yon ay ginawa ni Ezekias ay kanyang minungkahi sa magitan ng pagpadala ng mga sugo ng mga pinuno ng hukbo at hinimok sila na magkiisa sa Pampaskwa o pagsiliriwang ng kaarawan ni Yahweh na kung ating hambing po ay sa ating ginagawa ay lingguang pananabahan. So nga panahon yun ay dahil sa ganong mungkahin ginawa ni Ezekias ay marami pong naniniwala, maraming nanampalataya at maraming nagbalik loob sa Panginoon. At nangyari tuwang-tuwa po si Haring Ezekias kapagkat binuhos ng Diyos yung kagalakan sa kanila. Binuhos ng Diyos yung sa mga tao yung saya. Kaya nga nangyari ay nag-extend pa po sila ng another 7 days kasi 7 days po sila nagdiriwang Nung after na 7 days, nag-extend po sila ng another 7 days dahil sobrang galak, sobrang saya dahil natuwa po yung Diyos na maraming nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos dahil sa pagmumungkahi ni King Ezekias sa mga tao ng Israel. Mga kapatid, ano po yung maging implikasyon sa ating kapanahunan? Alam naman natin na ang ating problema ay pangbansa. Ang ating crisis ay hindi lang pang syudad, hindi lamang pang barangay, kundi ito ay pang bansa, pang buong bansa. Ito ay pang buong sanlibutan ang nangyari po sa ating problema ngayon. At isa sa kinakalugdan ng Diyos na tinutugon yung panalangin ay yung binibigyan niya tayo ng pagkakataon para ilapit yung ating bayan, ilapit natin yung ating bansa sa Panginoon Diyos na magbalik loob, magpakumbaba, taglikuran ang kasalanan at maglingkod sa Kanya. Yun po yung pangako niya doon sa teksto natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na hindi niya na padadala ng salot. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa mensaheng ito, ay sabay-sabay ho nating ipanalangin yung ating bansa. Sabay-sabay ho nating idasal ang ating bansa. At ingukin natin, akayin natin yung mga tao na sa paligid natin na magbalik loob sa Panginoong Diyos. Walang imposible. Kung paano ho pinagpala ang bayang Israel ng panahon ni Haring Ezekias. Paano sila pinatawad sa kasalanan.
Ako'y naniniwala na patatawarin din po ng Diyos yung ating bayan. At ako'y naniniwala mas higit kapangyarihan ng Diyos sa virus na yan na nangyayari sa ating bayan. At hindi po tayo matatakot. Ang Diyos gagawa ng himala. Sabi nga po doon ni Jeremiah, siya ninilangin sa Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon kay Jeremias sa Jeremiah chapter 32. Sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, walang mahirap para sa akin. Lahat pwede kong gawin sa kapakanan ng aking kalooban, sabi ng ating Panginoon na si Yahweh. Kaya mga kapatid, ngayong oras na ito, iniling ko magkaisa ko tayo sa gagawin nating panalangin sa ating bansa, sa ating bayan. Tayo po ay manalangin. At niling ko, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakikisa sa mensaheng ito, saan ka man nga naroroon, magkaisa ka sa gagawin mo nating panalangin. Wala imposible sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ang aming mga ninuno, Ninong Abraham, Isaac at ako, Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyo, sa iyong mga salita, na kung saan ay itinuro niyo po sa amin, na kung paano niyo pinalaya ang mga Israelita sa kanilang pagkaalipin, kung paano ninyo nalaala ang iyong pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Panginoon Diyos, simula nung kami nanampalataya sa iyo, simula kami tumanggap sa iyo bilang Panginoong Diyos na paligtas ng aming buhay, kami man ay naging bayan mo, aming Ama. Panginoon, una sa lahat, patawarin niyo po, Ama, ang aming bayan. Patawarin niyo sa kasalanan ng aming bayan na ginagawa. Kung saan, Lord, patawarin po ninyo ang aming bayan sa pakikiapit, sa mga karimari-marim na pamumuhay, Panginoon Diyos, sa mga pagdarambong, sa mga bagay na hindi pantay sa paglilitis, Panginoon Diyos, sa mga bagay na kasuklam-suklam, sa mga bagay na pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga bagay na mapagmataas, sa mga bagay na pumapatay sa aming kapwa. Panginoon, kahabangan po ninyo ang aming bansa, ang aming bayan. Hayaan ninyo sa mga sandaling ito. Iunato ninyo yung magpapalang kamay sa aming bayan. Pagalingin po ninyo, Diyos, ang aming bayan. Pagalingin mo ninyo, Lord, ang lahat ng mga may sakit. Lahat, Panginoon, na may mga karamdaman. Iunat po ninyo ang iyong magpapalang kamay. Mahabag po kayo sa aming bansa. Pinapanalangin mo namin ang aming pamahalaan. Gabayan po ninyo sila. Sa aming mga kababayan na hirap na po. Sila man o Diyos, dahil ito ay nasa GCQ po kami sa mga panahon ito. Ang aming ekonomiya, Lord, sagipin po ninyo aming Ama. Walang imposible sa inyo. Paano ninyo ni-restore ang bayang Israel sa panahon po ni Haring Hezekias? Na sa panahon po namin ngayon, lumuluto kami sa inyo. Dumadahingo kami, lumuluhaw kami. Gabayan po ninyo ang aming bayan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikit kayo makapangyarihan sa lahat. Dinidinig ko ninyo nung kakaisa sa kasamang mga panalangin ng bansang Israel. At kami din po sa oras nito, nagkikaisa ho kami sa panalangin ito. Ang aming bayan, ang aming bansa, Pilipinas, kaabaganon ninyo, aming Ama. Lumudulog kami sa iyo, Lord Jesus. Nananalig ko kami na nampalataya na walang imposible po sa inyo. Naibalik po ninyo yung dati naming kagalakan, yung dati naming kasiglahan sa ekonomiya, sa pamumuhay ng normal sa aming bayan, sa aming bansa.
Lord, maraming salamat po sa iyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Magkaroon po ng kagalingan, O Diyos. Magkaroon, Lord, ng normal na pumumuhay sa aming bansa. Magkaroon muli, Panginoon o Diyos, ng pag-unlad ng aming ekonomiya. At ang aming pamahalaan, ang aming Pangulo, ang aming mga naglilingkod sa bayan. Lord, maraming salamat po sa iyo. At kami po ay naniniwala. Tinugon po ninyo ang aming mga panalangin. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Nagpapasalamat po kami dahil kami, O Diyos, ay naniniwala. Tinutugon mo ang mga panalangin ng matuwid. Tinutugon po ninyo ang mga panalangin ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak. Panginoon Diyos, salamat po. Pinupuri namin kayo, pinasalamatan. Ito ang aming samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purin po ang Diyos. God bless sa inyong lahat. At magkita ulit mo tayo sa sunod na linggo.